Ang nilalamang aralin sa video na ito ay ano nga ba ang anapora at ano nga ba ang katapora? Ang anapora ay mga referensya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy sa mga nabanggit na sa unahan ng teksto o pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng anapora. Unang bilang, karamihan sa mga tao ay ikinakabit ang kulturang Pranses sa Paris. Ito ang sentro ng moda, pagluluto, sining at arkitektura. Ikalawang halimbawa, ang France ay una ng tinawag na Rhineland noong panahon ng Iron Age at Roman era. Ito ay tinawag na Gaul. Ikatlong halimbawa, hindi nakapagtataka ang matinding pagnanais ni Matilde na magkaroon ng magarang damit para sa kasayahan. Siya ay isang babaeng Pranses na kilala sa pagkakaroon ng pinakamaiinam na moda sa pananamit. Ikaapat na halimbawa, marami sa mga kilalang artist ng kasaysayan, kabilang na ang Espanyol na sina Picasso at Dutch-born Vincent van Gogh, ay naghanap ng inspirasyon sa Paris at sila rin ang nagpasimuno ng Impressionism movement. Pansinin na sa unang halimbawa, ang pangalang Paris sa unang pangungusap ay hinalinhan ng panghalip na ito, samantalang sa ikalawang pangungusap, ang France ay pinalitan din ng panghalip na ito. Pansinin ang nakabilog na pangalan at panghalip sa inyong screen. Suriin ang mga panghalip na siya sa ikatlong halimbawa at sila sa ikaapat na halimbawa. Ang mga panghalip na ito ay ginamit bilang panuring sa mga ngalan ng tao na binanggit sa unahan. Ang mga ito ay mga panghalip na ginamit bilang panuring sa tauhan. Pansinin ang nasa iyong screen. Nariyan ang nakabilog na pangalan at nakasalungguhit naman na panghalip. Ang katapora naman ay mga referensya na bumabanggit at tumutukoy sa mga bagay na nasa hulihan pa ng teksto o pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng katapora. Unang bilang, sila ay sopistikado kung manamit. Mahilig din sila sa masasarap na pagkain at alak. Ang mga taga-France ay masayahin at mahilig dumalo sa mga kasayahan. Ikalawang halimbawa, labis ang kanyang pagdurusa at paghihinagpis dahil sa may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay. Taglay ni Matilde ang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyang kalagayan sa buhay. Sa mga halimbawang binanggit, ang panghalip na sila ay ginamit bilang panuring sa pangalang taga-France. Samantalang ang panghalip na siyang at siya sa ikalawang halimbawa ay ginamit namang panuring sa pangalang Matilde. Pansinin ang nakabilog at nakasalungguhit sa loob ng pangungusap na nasa iyong screen. Nakababagot na mabasa at marinig ang mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa isang teksto o pahayag. Maiiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng mga ito kung gagamit tayo ng panghalip. Tandaan na ang mga panghalip ay hindi lamang ginagamit na panghalili sa pangalang binanggit sa unahan ng pangungusap. Ito'y maaaring ipalit sa pangalang nasa hulihan din ng pangungusap. Anapora ang tawag dito kapag ito ay pamalit o pagpapatungkol sa pangalang ginamit sa unahan at katapora naman kapag ito ay pamalit o pagpapatungkol sa pangalang ginamit sa hulihan nito. Narito ang karagdagang halimbawa ng anapora. O kahabag-habag kong Matilde, ang ipinahiram kong kwintas sa iyo ay imitasyon lamang, puwit lamang ng baso. Pansinin ang nakabilog na panghalip na iyo nasa unahang bahagi ng pangungusap at ginamit na panghalili ang iyo sa pangalang Matilde. Ikalawang halimbawa, labis ang pagdurusa at paghihinagpis ni Matilde dahil sa may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan na maidudulot ng salapi. Sa ikalawang halimbawa naman, ginamit na pamalit sa Matilde ang siyang at siya.
Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.